but we preach Christ. Of course, we preach Christ, but we act out religiously. Meaning, ang ating initiative, ang ating effort, must truly be defined by the Holy Scriptures. Ito po, sa pangalawang punto, sabi dito, and if he does not bridle his tongue, kung hindi niya kinokontrol o pinipigil ang kanyang salita, he deceives himself and his relationship or his religion is vain. Religion being vain simply means na ang iyong actions to serve God, to honor God, to minister to God is useless. Vain simply means useless. Walang kabuluhan. Amen po. Kaya ito ang nais nating iwasan. Paano tayo magiging vain? Paano tayo makaiwas doon sa judgment ng ating reliyon, ng ating actions to serve God, to honor God, hindi po magiging walang kabuluhan. Okay? And this leads us, those are the questions, these are warnings, and thirdly, binigay sa atin ang pinaka puntos po na dapat nating alalahanin. These are the points that we should remember. 3 things, okay? Sabi sa verse 27, pure religion and undefiled before God and the Father is this. Kaya po, enumerate na po sa atin ng banal na salita itong mga punto. 3 punto po. Okay, pure, sabi nga, as described, pure religion, undefiled. Ano mo ibig sabihin pure? Wala pong bahid, wala pong halo. Hallelujah, amen? God is pure, God is holy, and what is holy cannot be mixed with things that are unholy. Ang banal po na bagay, hindi po ihalo sa di banal. Amen po. Tulad po ng liwanag, hindi po pwedeng haluan ng kadiliman. Kung haluan mo kadiliman, hindi na yung liwanag. Amen po. Kung may liwanag, walang dilim. Kung may dilim, walang liwanag. Hindi po pwedeng isahin ang dalawang bagay na magkabaliktad. Amen po. Ang itim, hindi pwedeng ihalo sa puti at manatili pa rin itim. Ganoon din ang puti, hindi pwedeng ihalo sa itim, manatili pa rin puti. So, undefiled, sabi dito, pure and undefiled. Kung ibig sabihin na undefiled, wala pong bahid, wala pong halo. Ito lang po ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen po. So, ito ang nais ng Panginoon na matutunan natin. If you are holding in your Bible and you have referred to these verses, ito po sinabi. Una, the one who has a pure and undefiled religion before God and the Father, una, nagbibisita po sa mga orphans. He visits the fatherless. Amen. Na yung sabihin na visit, kabisita na po sa orphanage, ayos na, okay na yung religion ko. Hindi po. Yan ay superficial lamang na pag-act out ng iyong religion or iyong service to God. To visit simply means that we are to minister to the needy orphans, to the fatherless, those whose protection, whose need are not met dahil po namatay ang kanyang ama. Ito po ang assumption ng isang orphan. So wala na po siyang wala na pong instrument, wala na pong gagamitin ng Panginoon na siya po'y alagaan, siya po'y mahalin, siya po'y turuan, siya po'y i-guide sa buhay niya as he is growing as a young child. So ito po ang totoong reliyon, sabi ko ng banal na salita. So ang reliyon na ito ang siyang katanggap-tanggap sa Panginoon. You see, God cares for the poor and the widows and the orphans because they are people whose natural provision of God's presence, God's working, God's provision and guidance nawawala po by whatever reason, death of parents, accident, kung ano man nangyari. Ito nga ang sinasabi ng banal na salita na ang mga fatherless o yung mga orphans, sila po yung
mga bata na nawalan ng natural protection, natural provision, and guidance from God. You see, why did I say that? Dahil po ang Diyos ay may set up sa lahat na tao. Yung isang sanggol at isang bata ay may magulang. Kung wala na yung mga magulang nila, anong mangyari? It's either they will have a very distorted character develop in their life, at saka po ang kanilang pangailangan ay hindi mamimet, and physically they would deteriorate. Sila po'y mamamatay. May nakita ka bang isang sanggol na iwan lang dyan dahil namatay by accident yung kanyang mga magulang doon sa along the road? Alam naman natin sa atin, di ba? May nag-cross lang po sa daan dyan sa Serba. We hear this news, and binangga po ng mabilis sasakyan, namatay. O, itong mga bagay nangyayari. Kaya na-orphan po ang ibang mga bata. So ito ay isang need of God's concern na pwede nating magiging means of expressing true religion. To visit does not necessarily mean na tayo po pupunta lang sa isang bahay ng orphanage, kundi to meet their need. Amen po. Mayroon bang mga orphan sa paligid? Anong ginawa natin? Tayo ba'y nagiging na-touch sa kanilang mga need as God was touched by those needs ng isang orphan? Ganun din po, let's go to the next point. Hindi lamang po orphans ang ating imimet. And orphans may also mean people who lost protection, who lost provision, needy people around us. Amen? They may represent such, the young ones, one who are really helpless. Okay? Pangalawa, itong sabi din ng banal na salita here in James 1 verse 27. Those who has real religion, pure one, undefiled, is the one who visits widows in their affliction. Ito naman, protectionless, kanina, ito yung mga orphans. Ito naman ang mga widows. Sino sila? Itong mga babae na nawalan ng asawa, ng husband. Kaya alam natin na isa sa kapatiran natin, naging widow na ngayon, si Sister Virgie. At nandito siya ngayon sa Pilipinas on vacation. But she is one widow, which we know na ang loss of a husband is something that would produce affliction. Talagang matindi. Para ikaw bahagi mo ay nawala sa buhay mo. Dahil a husband and a wife becomes one, di ba? Dalawang buhay naging isa. But nawala yung kabahagi mo, kabahagi ng buhay mo kung namatay ang iyong husband. Kaya ang isang widow is so afflicted with such pain.